po yan, nagkaroon po ng viral vlog ng isang bisita po regarding po sa Budol. No? Pero sabi ko nga, may reservation po akong konti dahil parang nalahat itong ating mga kababayan. No? Marami pong matitino, marami pong nagtrabaho ng marangal, maayos. So siguro may pailan-ilan, hindi namin madedenay po yan na mayroong mga konti na patuloy po namin tinutugis at nahanap kayang inorganize po natin ang ating mga candle boys, parking boys per section or per area para po makilala. In fact, may numero na po yung mga yan that we're trying our best na within in few months dahil magkakaroon ng malaking event dito, magkakaroon sila ng uniform ID lahat. So same goes po sa mga vendors din, religious article vendors ng ating bayan. No? So kami po ay humingi rin po ng pangunawa, no? Dahil yun nga nalahat po kasi nalahat po yung ating mga parking at mga candle boys. So magtulungan po tayo, no? At, in fact, sabi ko rin po sa ating mga candle boys, parking boys na maging maayos, alagaan natin itong mga bisita dahil dito po ang malaking pag-asa po sa ekonomiya ng ating bayan, sabi ko unang-una. At syempre nakakatulong din po ito sa maraming paraan sa mga pamilya rin ng aming mga kababayan. Yun nga po dahil minsan po, pati nga po itong naitatala minsan ng mga pickpocketers, hindi rin po taga-Manawag, marami rin po dumadayo ng mga pickpocketers. In fact, pati Budol, may mga dumadayo, no? Kaya nga hindi natin ma-demarcate kung sino yung legitimate na talagang candle boy o parking boy sa mga medyo dumidiskarte na ating mga bisita rin. So yan po ang dahilan kaya i-color code natin ang kanilang uniform at magkakaroon sila ng ID na talagang pirmado ko mismo. So meron na po mga list ng mga parking boys accredited na ng munisipyo para po, sabi ko nga, plus the fact na sabi natin, may mga leaders yan, Bombo Oliver, kada area, example, itong area ito, merong head dyan, meron pong tumatayong presidente nila doon, o leader nila, na ipinili rin po ng grupo na yan. Kaya nga, sabi ko sa kanila, i-police po, you police your own ranks. No? Hindi lang si leader, hindi lang si presidente nila, mag-cause kanya-kanya kasi ang nangyayari dyan, damay-damay, pag mayroong problema dyan, ang natatawag at talagang medyo namamanda na nalilekturan dyan at nasasabihan ay itong mga grupo nila. Kaya sila rin po mismo, no? I'm confident to say, they police their own ranks, inaalagaan nila rin yung imahe nila at imahe ng bayan, kanya-kanyang lugar yan. Kaya mas madali po ngayon, may mga listing po kami per area. Kaya kung may problema dyan, una si Presidente tawagin. Tapos yan, lumalabas lalo na po ngayon. Masalamat din po sa social media. Mabilis po namin na-actionan, nakikilala kaagad kung sino yung mga nagkamali o naging salarin dito sa mga issue, especially Budol. But again, gusto ko lang pong linawin po na ito po ay isolated case at may pangilan-ilan. No? Minsan mo hindi pa taga-Manawag ang mga nagbubudol na tao. No? But again, rest assured na tinitignan po namin lahat ito, Bombo Oliver, na ma-actionan din at talagang makita. No? At ayaw na rin po nila. Ilang beses na po natin, regular, actually nakakausap ng mga taong grupo na yan, ng parking boys, candle boys, even the vendors, na maging maayos, disiplinado, at unang alagaan ng ating mga bisita. No? Well, patuloy naman tayo nakikipagtulungan. In fact, pati itong grupo nakikipagtulungan din. Hindi naman po sila tatakbo at magde-deny. Maganda nga po ngayon dahil may camera. Kaya hindi rin makaka-deny po kung sino man yung napapasama dyan o nasasabit sa usapin. No? Kaya problema. But again, rest assured na ginagawa po namin lahat ang aming pong pwedeng gawin para po mauna, madisiplina. No? Kasi malaking grupo kasi minsan may pailan-ilan. No? Not to mention yung mga nangagaling din sa ibang lugar na nakikialam din dito sa mga parking na ganyan. No? At rest assured po na ito po hindi natin pababayaan, patuloy po natin pagtitibayin at pagandahin po ang serbisyo po sa parking at traffic. Minsan yung parking at traffic, speaking of traffic, ang challenge sa amin, volume ng sasakyan, napakarami kaya medyo nagsisiksikan. But again,
yan po in-action din, lalo na po ngayon na hinaharap natin yung malaking event dito, itong Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manaoag sa dating na April 22. Ngayon may mga fixed price po ba yung mga parking fee, candles na pinatupad din nila? Well, ito po yung pinag-aaralan. Actually, sumulat tayo sa DTI para po ma-restrict at ma-regulate ang presyo. Kasi lalo na kung parking naman at yung parkingan ay private na lupa, no? Parang nagkakaroon kami ng limitation sa pag-implementar sa isang lugar na privado. Mag-permit sila, yun lang aming unang tinutulok sa kanila. Tapos syempre, ideally at in principle dapat mag-BBIR din sila dahil nangungulekta sila, no, every weekend. At willing naman, karamihan sa kanila willing naman na mag-comply. Kung permit ang pinag-uusapan, halos yung mga private ngayon, nag-permit na rin halos lahat. At as to the rates naman, doon kami, kaya nga meron kaming letter po ngayon, pangalawang letter na pinadala sa DTI. Baka matulungan kami na sila mag-set ng para control ng presyo kasi baka may restricted po kami lalo na pag pribadong sasakyan. As to the public parking area, meron na pong ipinasa at na-review na rin ng Sangguniang Budget. It's a matter of implementing it, no? At ang iisip namin dyan, same people, same group din, example itong area na to, yung ilang grupo rin nila ang magmando sa parking doon sa area nila. So, bear with us, but ito po i-address namin head-on, no? Lalo na itong preparasyon na po ng April na koronasyon ng Our Lady of Manaoag.